Puntahan naman natin mga kapatid ang mga balita po sa lalawigan. Nanawagan ng isang grupo na magbitiw sa pwesto ang mga opisyales ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na naghain ng kandidatura sakaling mapostpone ang parliamentary elections doon. Ayon po sa grupong BARM Grand Coalition, labag sa konstitusyon kung mananatili pa sa pwesto ang mga naghain ng COC sakaling hindi matuloy ang halalan sa rehiyon. Mas matagal daw kasing mahahawakan ng mga tatakbong opisyal ang kanilang posisyon kung hindi magbibitiw ang mga ito. Sa kasalukuyan, pawang mga presidential appointee ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament. Pero nauna na ring nanawagan noon si Senate President Chis Escudero kay PBBM na palitan sa pwesto ang mga opisyal ng BARM na naghain na ng COC. Samantala po nagkaroon ng pagyanig, ito po lamang alas 5 ang oras po ayon sa FIVOLS ay alas 5:58 ngayong umaga. Nagkaroon po ng 5.2 magnitude na lindol dyan po naman sa area ng Tarlac. Abangan po ilang pang mga detalye sa amin pong pagbabalita maya-maya po lamang. Samantala pa rin, umabot na po sa 65 police officials ang nare-assign sa Davao Region. Inilipat po ang mga nasabing pulis sa Cagayan Valley, Bicol at maging sa Mimaropa. Kabilang sa mga nare-assign ang 19 na pulis sa Davao City Police Office na sinibaka. Epektibo ang reassignment mula po noong Lunes. Hindi pa rin po idinitalye ng PNP kung ano ang dahilan sa nangyaring balasahan. Patay naman ang mag-asawa at kanilang anak matapos matrap sa nasunog na panaderya sa Hulos, Cebu. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa nga sa light materials ang gusali. Inabot ng 1.5 oras ang pag-apula ng apoy. Sugatan naman ng 2 bumbero matapos mahulugan ng beam ng gusali. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Sa ilang pang balita, dead on the spot naman ang mag-asawa sa Santo Tomas, Davao del Norte matapos pong barilin ng riding in tandem. Tig-isang tama sa ulo ang ikinamatay ng mga biktima. Sa paunang investigasyon, lumalabas na gun for hire ang mga salarin. Posibleng nagugat daw po ang krimen sa away sa lupa. Meron ng 3 persons of interest sa naturang krimen. Isinailalim naman sa state of calamity ang probinsya ng Nueva Vizcaya dahil pa rin sa matinding pinsalang iniwan ng bagyong Pepito. Ayon po sa provincial government, aabot sa 1.4 billion pesos ang tinamong pinsala ng probinsya dahil pa rin sa bagyo. Pinakamalaki dyan ay sa agrikultura na umabot ng higit 900 million pesos. Prioridad daw ng probinsya sa ngayon ang mamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo.